Blessed Lord's Day po sa bawat isa. And it is a blessing and a pleasure na muling magamit ng Panginoon after such a long time na hindi po nakabisita sa inyong kalagitnaan ay ngayon ay naririto ngayon at muling gagamitin ng Panginoon. And it is a blessing to have fellowship with you this day. So sa ating pong pag-aaral in our Bible class, nais ko pong talakayin sa inyo ay we identify as Reformed Baptist. At para masabi natin yon, we subscribe to 1689 London Baptist Confession of Faith. So meron tayong hinahawakan na tinatawag natin na confession, and ito yung isang distinctive para masabi natin that we are Reformed Baptist. But the time sa atin po ngayong panahon, a common problem is that among modern evangelical churches, marami ang mayroong neglect or hindi humahawak sa ganitong mga uri ng confession. Rather, mas suspicious pa sila. Parang medyo mas mayroon silang pagdududa sa mga creeds and confessions at they are embracing the idea na hindi ito kinakailangan. Ang kailangan lamang natin is the Bible. A church, parang it is something na the Bible is enough. And that is a very noble, parang pag pinakinggan natin, napaka-noble na paniniwala na sapat ang Biblia. Hindi na natin kailangan ng iba-iba pa kung ano-ano pa na ganyan, na para bang itinuturing natin na ang mga dokumentong ito ay mas mahalaga. Now, itong rejection na ito is often rooted, nakaugat sa mga cultural and theological mindset, pero ang katotohanan, it leads us to error. Pwede tayong maging vulnerable sa mga error. And why is that? Kasi a church na walang malinaw na ina-articulate na conviction can easily become a church na maraming pinapaniwalaan without knowing kung bakit nila ito pinapaniwalaan. Marahil may ilan sa inyo, galing kayo sa mga iba-ibang iglesia, tayo dati, and there are certain traditions na ito yung ginagawa namin, pero pag may nagtanong, nasa sa Bible yan? Ito ang ginagawa namin eh. Pero hindi natin kayang ituro sa Biblia o sa salita ng Diyos why we even believe it or why we even do it. So, ngayon, ang titignan natin muna is ano yung mga reasons why most of the time, people are rejecting creeds and confession. So, una, there is this what we call conceit of modernity. Pag sinabi natin conceit of modernity, isa ito sa mga major factor kasi sa ating panahon ngayon, there is a cultural assumption na, di ba, yung technology natin, everything else ay parang ang bilis ng progress. Maraming mga bagay na nagpa-progress. Siguro yung phone nyo ngayon, a year or two would be outdated. May mga bago ng feature na lalabas na parang kailangan na natin magpalit. So parang there is a sense na yung mga parang kailan lamang ay tinitignan na bagong ideas, bagong innovation, bigla na lamang silang nagiging parang wala na, dead weight. Because newer is better. Mas bago, mas maganda. And that is the kind of mindset na meron sa culture natin today. And so, dahil dito sa influence na to, ng rapid advances sa science, technology, nagiging ganito din yung assumption ng maraming Kristiyano. Because something is old, dahil ang isang bagay ay luma, nagiging na itong walang pakinabang. Hindi na natin kailangan yung mga bagay na yan. In fact, there are some newer ideas. So this mindset leads people na magkaroon ng ganitong kaisipan na itong mga documents na ito in the past, like the creeds and confession, mga dokumentong ito, ay wala nang meaningful use para sa present. So we can actually just
do better. No? So, that's one, this idea ng conceit of modernity. And then also, one thing, in our culture, there is this what we call hyper-individualism. Very individualistic na po ang ating sa time natin ngayon. So modern churches are also affected nitong ganitong thinking of hyper-individualism na yung idea ng community, the broader body of Christ, ay hindi nabibigyan ng halaga. In fact, may mga tao, mga Kristiyano, even them na nagpo-profess, sabihin nila, okay na sa akin, it's just me and the Bible. It's me and the Holy Spirit. Pag nagbasa ako, ipapakita ito ng ano. And may mga ganitong professing believers. So, they refuse to be taught na sila ay maturuan, ma-disciple, and hindi nila ngayon titignan yung insights coming sa kasaysayan ng iglesia, sa kasaysayan ng history. Kumbaga parang, ano naman na maitutulong sa akin ng isang taong nabuhay noong 16th century? Parang, kung it's just me and the Bible, mas modern ako, mas newer yung ideas ko, mas kaya ko tong tignan ng mas maayos. Now, itong isolationism na ito, kadalasan ay nagli-lead sa mga kakaiba interpretation ng scripture. And rather than them bringing the gospel glory, lalo pa itong nagbibigay ng reproach dahil dun sa mga possible misinterpretation. And so, ang magiging resulta nito is tinatawag natin na historical isolationism. Kumbaga sa kasaysayan, nasi-separate tayo sa history ng church. Kasi dahil nire-reject natin yung mga historic creeds, itong mga creeds na ito, itong mga dokumento na ito, yung mga confession na ito, nahihiwalay tayo dito, and rather, nagiging ignorante tayo dun sa mga aral na imagine ninyo, 2,000 years since the apostles, since Christ, since the Old Testament, ay nagiging tayong vulnerable dahil hindi natin nakikita yung mga gems, yung mga beauty ng mga aral na napag-aralan ng mga naunang iglesia sa atin. And so, the church, the modern people who profess to be believers na nagre-reject ng mga bagay na ito are easily seduced by errors. Kahit na itong mga heresies na ito were actually dealt with in the past. Lumabas na sila noon in the past, na deal na ng iglesia, pero dahil hindi natin siya alam, pag lumabas siya ngayon, bago. Akala nyo bago, but sabi nga ni Solomon, nothing is new under the sun. Diba? Parang just recently, I think years ago, like a year or two, from a very known evangelical pastor, kailan lamang ay may lumabas na pagtuturo na ang Diyos sa lumang tipan ay iba sa Diyos ng bagong tipan. At marami ang parang nagulantang, that is a new teaching. No, it's not. It is a teaching na hinawakan na ni Marcion. And it happened in the past already. Pero kung aware tayo, alam na natin kung paano i-deal ito. Pero dahil marami sa kanila ang hindi aware sa kasaysayan, they listened to it. Some were convinced, some were not. Medyo tricky yung nangyari. Pero ito yung isang makikita natin na nagiging prone into deception ang mga hindi nakakaalam ng kasaysayan ng iglesia. And of course, there is this what we call lack of accountability and the cloak for heresy. Ginagamit siya. Walang accountability sa kanila mga itinuturo, kung ano-ano na lang yung tinuturo, or ginagamit nila, ayaw nilang gumamit ng creeds and confession kasi they have this wrong teaching at ginagamit nila yung idea na, hindi, Bible kasi tayo. Ito lang din natin titingnan niya. Kasi they will be exposed for what they truly teach. So the common modern motto, no creed but the Bible, parang ang gandang pakinggan,
Pero madalas, ang humahawak ng mga ganitong paniniwala ay mga mayroong maling tinuturo. So it sounds pious, para siyang napakaganda na Bible lang. Parang pag ganun, paano ka nga naman iimik dito? So, pero pagka tinignan mo kung ano yung mga pinangahawakan nila, the way they interpret the scripture, they have these specific interpretations that leads to error. So, without a written confession, ang isang iglesia ay magkakaroon ng mga problema. And what are those? We see, first, the vulnerability to false teachers. Na maaaring nagtuturo na pala ng maling katuruan, pero dahil ang isang church ay walang malinaw na pinangahawakan na dokumento sa kanilang pinasampalatayanan, kung ano na lang yung bagong na-introduce, yun yung kanilang paniniwalaan. I remember, coming from a denomination way back then, kung ano yung trend ay ini-embrace namin. I'm from a charismatic group before. Na dati dun sa aming service ay may mga sabi ay may mga bumabagsak daw na gold dust. So ini-embrace namin yun. Nasabi ay sa sobrang galak daw ng Panginoon sa aming pagsamba ay napapadyak. At yung gabok ng langit ay bumabagsak sa amin. So, and we embrace those teachings. Okay, natatawa tayo, but there are people believing that. Galing kami sa ganon. But that's reality. And ito yung nagiging vulnerable sila sa false teachers. Why? Because kung ano yung trend, ano ba, may naka-attend sa ibang yung pastor na galing probinsya, naka-attend sa Manila, may ganon trend pag-uwi. Ganon din yung ituturo. That's something new. And before, ganon yung pero paano kung halimbawa, meron tayong malinaw na mga pinangahawakan na itinuturo sa atin. And that's when we know that, teka lang, parang hindi ganyan yung pinangahawakan ng church. So that's one. Or nagiging prone din sila sa abuse of pastoral authority. Without a confession to serve as a standard of accountability, walang magpe-prevent sa pastor na siyang nangunguna sa iglesia na dinadala na pala niya yung church na hiwalay sa dapat na ginagawa ng iglesia. Mamaya, halimbawa, nagturo na sa inyo, medyo itong mga pinabanggit ko sa inyo, parang extreme, but I know these people personally. I know a pastor na kumbaga parang evangelize sa patay. Can you imagine that? Ini-evangelize pa nila yung mga patay kasi possible pa silang maligtas yung spirit. So, tinuturo nila ito sa church. So, coming from that teaching, saan mo ngayon, ano yung pwedeng mag-prevent sa kanila na gawin to? And also, doctrinal instability. Rejection of confession often results improvised and inconsistent belief. Ito na nga sinasabi natin. Rather than stable and publicly examined system of truth. Rather than meron tayong katotohanan na systematized, malinaw, kung ano yung pinangahawakan, is unstable. And so, tignan natin, ito yung mga, nakita natin yung mga reasons as to why may mga rejection, ano yung pwede mga maging resulta nito. But now, we ask, ano nga ba yung creeds and confession? So, tignan natin. Creeds and confession, ito yung mga written summaries of what a church or group of churches, so ito yung mga parang summary, malinaw na kasulatan, doktrina, dokumento ng isang iglesia o grupo ng iglesia kung ano yung kanilang pagkaunawa sa itinuturo ng Biblia. Understanding on what the Bible teaches regarding specific doctrinal and practical themes. So, halimbawa, ano ang pagkaunawa natin? Sino ang Diyos? So, merong mga malinaw na paliwanag on who God is, who Jesus Christ is, who the Holy Spirit is, ano yung justification, ano yung mga bagay na ito. So, may malinaw na pagtuturo. So, pag sinabi po nating
creed. Galing po ito sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay credo or I believe. Ibig sabihin, ano yung pinapaniwalaan natin? When we say creed, I believe, ibig sabihin faith, the faith or what are the doctrines that we believe in. Sabi ni Philip Schaff, a confession of faith is for public use or a form of words setting forth with authority certain articles of belief which are regarded by the framers as necessary for salvation or at least for the well-being of the Christian church. Si Rob Gonzalez also said, it is the written summary of biblical doctrine, identifying and briefly expounding those doctrines of Scripture that are believed by a church. So ito yung pinapaniwalaan ng iglesia to be essential for salvation or to be major importance to the spiritual well-being of the church. Pansinin ninyo, pareho silang sinasabi, it is for the well-being, para sa ikabubuti ng iglesia. Now, pag sinabi nating creeds, generally, ito po ay parang mga maliliit or maiikli na summary lamang or bare essential of faith. Halimbawa, isang example niyan sa scripture na pwede natin makita kasi marami niyan sa scripture is these two verses. Simon Peter sa Matthew 16:16, nung sinabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." So that is actually a creed or a creed na pinapaniwalaan ng church that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Yun pong Philippians 2:6-11, ang sabi ng marami, this is a form of creed or possible na ginawa pang hymn before in the early church. Na ang Panginoong Jesucristo, who, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, and by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So makikita natin as we go forward, this is a belief na pinangahawakan ng early church about the person of Christ, na siya ay Diyos, nagkatawang tao, perfectly obeyed, died on the cross, and then He was raised up again, and then He was given glory. So in that simple summary, nakita na natin yung incarnation, yung kanyang perfect obedience, humility, death, resurrection, glory. In that sense, ito po ang makikita natin na kahalagahan ng creed. Now, on the other hand, we go to confession. Kaya nga, creeds and confession. Now, ang confessions, on the other hand, are more comprehensive and detailed. Ang example niyan ay yung 1689 na atin pong pinangahawakan or the Westminster London Confession of Faith. Paghalo ko yung dalawa. Here, halos parang isang buong libro na siya. Chapters by chapters, paragraphs by paragraphs. So detalyado. Malinaw kung ano yung pagkaunawa natin. For example, ano ang Trinity? So malinaw dito na nakapaliwanag paano natin panghahawakan ang Trinidad. And unlike private beliefs, ang mga creeds and confession po, mga kapatid, it is intended for public confession. Hindi ito parang, ito lang yung belief namin personally. No, ito yung ating kino-confess. Kaya madalas ito ay nakadocument. It is for public viewing. Kumbaga, if you want to know who we are, check this. Ito yung pinangahawakan namin. So, maglalatag po ako sa inyo ng ano yung kahalagahan, the presupposition for the use of confession. Ano yung kahalagahan na mayroon tayong pinangahawakan na confession. Now, understanding these documents ay makakatulong sa iglesia para mag-establish ng theological and practical framework para sa church. Naalala ninyo yung dalawang quotation na tinignan natin kanina, the confessions, the creeds and confession, para siya sa well-being, sa ikabubuti ng iglesia. And we can actually utilize this for the life and ministry of the church. Why is that? Now, the first
presupposition na kailangan po nating maunawaan pagdating dito is that the Bible is the inspired, infallible, inerrant Word of God. At ito yung final, ultimate, supreme authority in context sa mga confession. This is something na laging ibinabato ng ilan do sa mga nag-hold ng confession. Mas mataas pa sa inyo ang confession kaysa sa Bible. But if you read the confession, kauna-unahang sinasabi ng confession regarding the Word of God is that the Word of God is the final authority. Hindi yung confession. There are certain things na maaaring hindi natin agrihan sa 1689 London Baptist Confession of Faith. But generally, we hold that kasi nakikita natin that this is the most, kumbaga parang pinakamalapit na biblical expression of what the Bible teaches. And yes, yung mga sumulat nito, they're fallible, they are children of their time, so may ilan tayong maaaring hindi panghawakan at agrihan. Kagaya ng sinasabi nila doon sa confession doon, ang kanilang tinutukoy na Antichrist is none other but the Pope. But you will understand, you go to their context nung sinusulat nila yon, sobrang tindi ng laban ng RC and the Protestant. So ganun na lang nila tignan. So they are children of their time. So maaaring sa panahon natin ngayon, we don't generally embrace the truth, pero pagdating doon sa mga major important doctrines of faith, we treasure those expressions of belief. Kasi mas malinaw nila itong na-articulate. Kaya ang tawag natin dyan, the Bible is the ultimate supreme standard. Norma normans, ang tawag nila sa Latin, or the rule that rules. So kung meron mang mga rules, or meron mang mga batas o kautusan, ang pinakang nagro-rule dyan is none other but the Bible. The rule that rules. And then, ang confession are norma normata. Ibig sabihin, yes, may authority a certain sense, may authority ang confession. Why? Because it is the expression of the scriptures. Pero, kailangan under pa rin siya sa infallible word of God, which is the Bible. Kaya ang tawag naman dyan, yung confession is a rule that is ruled. So, merong pa rin mas mataas sa kanya. It is the Bible. So, hindi nito ina-undermine ang scripture. Rather, ang confessions, they are intended to support and clarify a church commitment para ma-articulate natin ano ba yung pinapaniwalaan nyo. So, pag may nagtanong sa inyo, anong paniniwala ninyo sa Trinity? You can simply go to the confession and show it. Kasi this is what we believe. Hindi ka parang gagawa ng sa akin kasi para siyang Nescafe. Merong sugar, creamer, at kape. Pero 3-in-1. You'll have problems using those analogies because I don't want to go into detail, pero problematic yung mga ganitong analogy to explain. But if you go to the confession, makikita natin kung paano itong ipinapaliwanag ng salita ng Diyos. And so, this is the first presupposition na kailangan natin maintindihan when it comes to the importance of confession. Ikalawa, the church responsibility to the truth. So, mayroong responsibilidad ang iglesia pagdating sa katotohanan. This is the second presupposition na mayroong inassign na responsibilidad ang Diyos to preserve, defend, and pass down His truth. Saan niya ito ibinigay? Sa church. In 1 Timothy 3:15, ang sabi dyan ni Paul, sumusulat siya kay Timothy, if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God. Ano yung household of God? Which is the church. The church of the living God, at ang sabi dun ni Paul, paano niya dinescribe ang church? A pillar and buttress or ground or foundation of the truth. So kung ang church, ang pillar and buttress of truth, tignan natin, pag sinabi nating pillar, it holds up
ito yung parang hold up ng isang establishment. So, it holds up and displays the truth to the world. And then the ground, yung parang pinakampundasyon, it provides the stability and permanence to the truth. So, ito pala yung isang mandato ng iglesia, ng church. Pero ang tanong, sinong church? Of course, the universal church. Pero sino yung expression ng universal church? Tayo, the local church. Hindi, kumbaga parang hindi lamang ito trabaho ng iglesyang ito sa Tayabas na trabaho lamang ninyo ay ang goal ay ang buong mundo. So sino dapat ang church? Unified, lahat. Pero paano mangyayari kung halimbawa yung church dito ay iba yung pinangahawakan namin pagdating namin sa San Pablo? Hindi tayo nagkakasundo. Paano magiging itong unified church na siya ang pillar and ground of truth? How can we be able to have the same responsibility to the truth? That is why we hold to these documents so that we are unified in these beliefs. At ito yung ating pinangahawakan dahil nakikita natin that this is the most somehow pinakamalapit na accurate expression of truth taught in the scripture. So nakikita natin yung responsibility na ito, yung tinatawag na group project. Kailangan lahat involved, malinaw sa atin kung ano yung ginagawa natin. Hindi lamang ito individual endeavor. So confessions, nagiging siyang practical. Nakikita nyo ba yung practicality nito? Na dahil there is a collective body of believers na kailangan mag-perform ng duty na ito, kailangan natin ng public written standard para bantayan yung tinatawag ni Pablo na deposit of truth para sa susunod na henerasyon. And then, there is that relevance of church history. Ito yung ikatlong presupposition na napaka-vital na maintindihan natin pagdating sa doktrina. Ano yung pinanghawakan ng mga naunang iglesia? These counters, yung tinignan natin na conceit of modernity. Na tinignan natin sa panahon natin ngayon, mas bago, mas better, pag luma, hindi na siya maganda. Pero bakit tayo bumabalik dun sa luma? Bakit tayo bumabalik dun sa una? Imagine this. Christ has been supernaturally building up His church for 2,000 years. And He's been sending gifts of pastors and teachers and evangelists all throughout those 2,000 years na pwedeng mag-benefit ang church today. Diba? Kumbaga meron kang arsenal of truth na actually tayo bilang mga tayo lang yung generation ngayon na we can access all those truth. Imagine niyo to. Time ni na John Calvin, hindi nila pwedeng basta ma-access yung mga sinulat ni na Augustine at sino-sino. Pero tayo, in a single tap in our devices, meron tayong arsenal of truth na pwede nating balikan. And sa generation of church and history, tayo lang ang generation na merong ganitong access. And yet, hindi ko alam yan eh. Biglang hindi parang, how? Diba? Can you imagine, ma-meet nyo si Apostle Paul pagdating nyo sa langit? And then, tatanungin kayo, totoo ba? Meron kayo ng mga parang salamin na pag pinipindot-pindot, na-access nyo yung ibang mga, can you imagine that? Pwede nyo ma-access yung nasa ibang mundo, ibang part ng mundo. Pwede nyo silang ma-message, tapos na-access nyo rin yung sinulat ng mga unang panahon. Ni-reach out nyo sila. Ginamit nyo yan for evangelism. Ginamit nyo yan to study yung ano. Anong ginawa nyo? Nanood ng pusa. Okay, can you think about it? Meron tayong very wide arsenal of truth. So, itong mga creeds na ito, here is the distilled wisdom of these centuries of studies na pwedeng magamit ng church to avoid historical isolationism. So yung mga bagong, iniisip natin ng mga bago na naglalabasan na mga false teaching, actually lumabas na noon, makikita natin how to counter those. And then,
the legitimacy of systematic theology. Pag sinabi nating systematic, this is the final presupposition na makikita natin itong discipline ng systematic theology. Ibig sabihin yung pag-aaral ng salita ng Diyos na mayroong sistema. Na pag tinignan natin anong tinuturo ng Diyos, gaya nga ng salita ng Diyos sa persona ng Panginoong Jesucristo, that He is fully God, fully divine, and fully man. Paano nangyari yun? Maaari natin tignan. Hindi naman tayo makakakita kasi ng chapter sa Bible na malinaw na nagpapaliwanag nito. So you have to go na parang i-comb mo lahat ng itinuturo ng buong Biblia patungkol dito. Now, systematic theology, ang ginagawa niya, sinisystematize na niya, kinukuha na niya yung mga bagay na ito, mga katuruan na ito, para mas malinaw natin, alam natin saan makikita. So, the confession serves as this systematic theology na ating pinangahawakan. And so there is this fact of belief. Kasi lahat tayo, whether we know it or not, we have this systematic theology. Meron tayong kaparaanan ng pangkunawa sa mga bagay na itinuturo ng Biblia. Ito man ay nakasulat o hindi. Pero ang confession, ini-ensure nito na itong ating pinapaniwalaan, it is publicly written and maaari nating ipakita sa iba, and this is biblically sound rather than tayo yung nag-improvise and pwedeng maging inconsistent. And there is also that biblical pattern na sinusundan natin. The New Testament refers to the faith and a pattern of sound words. Di ba? Sabi ni Paul sa 2 Timothy 1:13, ito yung utos niya kay Timothy. Listen to this. Follow the pattern of sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus. Notice that there is a pattern of sound words. Ano yun? Ano yung pattern? May sinusundan silang pattern. May sinusundan silang system. May sinusundan silang framework regarding what they believe. At ang sabi ni Pablo, follow that pattern. Huwag kang gagawa ng sayo. So we need that understanding. Ito yung itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. And so, there is this function and use or functional use. So itong mga systematic summaries na ito, which is what we call confession today, is very essential for the spiritual maturity, preventing believers na tayo ay para bang madala lamang, ang sabi ni James, tossed to and fro by false doctrine. Yet, itong mga dokumentong ito, the confessions of faith, will promote unity within the church. And so, brothers and sisters, as a conclusion, sa panahon natin ngayon, in a day na maraming iglesia that they are more into novelties, private interpretation. Para sa'yo, ano tong verse na to? Rather than this, naway makita natin yung recovery ng confessional Christianity. Ito ay hindi a matter of preference. It is a matter of faithfulness. If we want the church to be faithful in its calling, napakahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng creeds and confession. Hindi ito rival ng Scripture. Rather, it serves the Scripture. So, hindi natin sinasabi na nababind yung conscience ng confession. Rather, it is the Word of God that binds us. And they help the church confess, protect, and pass on what the Word of God actually teaches. So, tignan natin yung confession na pinangahawakan natin. Sana maintindihan natin yung 1689 London Baptist Confession of Faith that we, as a church, distinctly holds. Ito yung pinangahawakan natin. Huwag natin siyang i-treat na parang relic of the past. Na bakit kayo mayroong confession yung church nyo daw? Hindi ko alam. Pagdating ko dun, yun na yun eh. Diba? Sana magkaroon tayo ng interest. Ano nga ba sinasabi ng confession? Bakit ito yung pinangahawakan na? Basahin natin mga kapatid and you'll see it is not something very theological. It is na parang pang-high academic. Actually, sinulat siya for lay members
like you and me, yung mga normal na mga miyembro para maging malinaw kung ano yung ating pinanghahawakan. So in doing so, we honor the authority of the scripture at tayo bilang iglesia may be able to fulfill itong panawagan natin to be the pillar and ground of truth. And that way, nai-strengthen natin yung body of Christ. Diba? Itong hindi lamang itong iglesia dito sa PRBC yung magbe-benefit, but also the body of Christ. Overall, kasi there we are standing firm to where God has called us, to what God has called us na maging duty ng ating iglesia, ng bawat isa. So group project siya, and it helps us, the creeds and confessions help us to be faithful in that calling.